Sa utos ng Pangulo, ipinasasara na sa Disyembre ang lahat ng mga pogo na may lisensya. Ang problema, ang mga walang lisensya, abay patuloy pa rin ang operasyon na iligal. Pag-usapan po natin yan kasama ang Chairman at CEO ng PAGCOR, si Mr. Al Tenco. Magandang araw, Mr. Tenco. Magandang araw sa iyo, Ma'am Malu. Gayon din naman sa lahat ng nakikinig sa iyong programa. Okay. Meron na ho ba kayong detalyadong plano, step by step? Paano isasara ang mga pogo? Ganito po yun. Alam nyo, inuutos po ng Pangulo yan nung nakaraang SONA nung ika-22 ng Hulyo, Lunes ng gabi. Kinabukasan po naman ay inayos ko na ipag-usap na sa team sa PAGCOR at inabutan naman tayo ng bagyo at yung malakas na ulan dahil sa habagat. No, ha? At ang naging prioridad ko po talaga ay pangunahan yung relief operations muna ng PAGCOR noong isang linggo kung saan nakaikot din kami sa ilang mga siyudad at munisipyo sa Metro Manila. Ngayon din naman sa mga kalapit na probinsya tulad ng Bulacan at Pampanga. Okay. So, ang katunayan, kahapon naman, naging visit, nabalitaan niyo naman siguro, maghapon tayong umattend ng hearing sa Senado tungkol din dito sa issue ito. At ang magandang balita, para masagot ko ang iyong katanungan, ay nag-meeting kami ng Department of Labor and Employment. Okay. Pinamumunuan po ni Secretary Benny Lequesman. Dahil kung inyong matatandaan, ang naging utos ng Pangulo ay hindi lang sa PAGCOR. Matapos na nung ihayag na niya at sabihin na niya aking hiniling na o ini-instruct ang PAGCOR na i-wind down ng operations ng POGO, nagkaroon na po ng pandemonium sa loob ng Kongreso. Pero ang susunod na sinabi niya ay inaatasan ko rin ang DOLE at ang aking mga economic managers na mag-usap-usap na rin nang sa ganun makita rin ang paano natin may ibsan ang magiging kapalaran ng ating mga manggagawang Pilipino. Baka kasi just as a brief background, kaya ako binanggit yun, nakipag-ugnayan na po ang inyong lingkod kay Secretary Benny Lequesman. Okay. Kasama po niya ang Direktor ng DOLE sa NCR, Director Bambi, at gayon din naman po ang dalawang ASEC niya. Kasama naman po ng PAGCOR, kasama ko ang head ng Overseas Gaming Licensing Department at ang OIC po ng legal ng PAGCOR. Pag-usapan po natin ilan talaga yung numerong involved. Ano po? Ilan po ba ang isasarang pogo? At ilan ang parang ano yung winding down process? Paano sila aabisuhan na, sorry guys, time's up? Okay. Una, gusto kong liwanagin. Ang ban na iniutos ng Pangulo ay para sa lahat. Okay. At hindi lang ito sa POGO. Kasi gusto kong ipaliwanag, Ma'am Malu, na nung siguro kalagitnaan yun ng nakaraang taon, 2023, ay minarapat namin i-deklara sa probationary status ang 298, more or less, na inabutan ko na po na may lisensya. Okay? 298 po yan. Yan po ang inabutan ko na. Okay? Matapos po ang pagsubaybay, matapos ang pakikipag-ugnayan, nabalitaan, hindi lang po namin nabalitaan, kundi nakita namin na hindi na po involved sa gaming operations ang mga may lisensyang tinutukoy kong 200 Ano na po? more or less. Ang ginagawa na po nila hindi na po gaming. Criminal activities na po. Okay. Okay, nandyan po ang credit card fraud.
Nandiyan po ang investment scams. Kung saan nagsusolicit sila ng investment sa mga senior citizens, hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng bansang Amerika, Hapon, China, at iba pang mga bansa. All right. Okay. Pangatlo, meron po silang love match scam. Kung saan meron pinag-uugnay na mga Filipina sa foreigner at wala naman palang gagawin kung hindi lokohin lamang yung foreigner na kanilang linalove match. No? So, matapos po namin nakita yon, kaagad namin dinesisyonan na ideklarang probationary ang status ng lahat. Ng lahat. 290 plus. Okay, noon po yun, noong mga Enero, a little less than that. At hiniling namin sa kanilang mag-reapply muli. Okay. Sapagkat nakita namin, at bukod doon, dagdag pa doon, Mamalu, binago po namin yung balangkas at mga guidelines ng overseas gaming licenses. Okay. Dahil napakasama na ng imahe ng salitang POGO o yung term na POGO, inarapat na rin namin i-rebrand na rin ito. IGL. Kaya naging internet gaming licenses po yan. Okay. Para nang sa ganun, Mamalu, we're able to distinguish between the legal and the illegals. Okay. So, sa madaling sabi, nakakalito po, 38, 41. Na hindi po. Ang maliwanag po sa ngayon, nung sinala po namin, when we purged the list, bumagsak po ang numero sa 46. Alright. 46. Okay. Noong pong 46 na yun, masinsin po ang pagmamonitor. Masinsin ang enforcement. 3 po sa pangkasalukuyan ay suspendido. Alright. Kaya sa mga sandaling ito'y tayo nagkwekwentuhan, 43 po ngayon. Ang natitirang may lisensyang tinatawag nating internet gaming license. Alright. Pakipaliwanag, Chairman. Meron tayong sinasabing POGO, ito pong IGLs ninyong licenses. Merong parang support services o yun pong meron din sa inyong registration. Parang tila sa listahan ninyo, April 2023, mahaba din. Ano po? Ang Anti-Money Laundering Council ang sabi, marami pa yan. Hindi lang naman 43. Ano po ba yung katotohanan? Yung support service? Ito po sa binanggit ko sa inyong 290. Yung po na inabutan ko nung ako'y na-appoint bilang chairman ng CEO, yung 298 na yun po, kabuuan na po yun. Lahat-lahat? Kasama na po doon yung master licensing. Okay. Meron po silang service providers. Alright. Kung saan ang dapat lamang na ginagawa ng service provider ay backroom operations, IT support, customer service, kasama po doon. At meron po kami, sa panahon po pinalakas namin, yung tinatawag na special BPO. Okay. Ano ba ang ginagawa ng special BPO? Ang special BPO, alam niyo naman ang gaming all over the world ngayon, kumbaga parang hot pandesal. Talagang kung saan ka naman magpunta ngayon sa mundo ang gaming ay talagang pangunahing pinagkukunan ng gobyerno o ng pamahalaan sa every jurisdiction ng pera. Okay. They regulate, they collect. Ang totoo, hindi ko alam kung nabasa mo. Isang araw lang, Mamalu, inanunsyo, can you imagine, United Arab Emirates? Correct. Nag-anunsyo na magbubukas na rin sila ng gaming at ang una nila ay magkakaroon na sila ng electronic lotto. Okay, all right. Okay. So, ano po ang ginagawa ng support services? Yun po, ang ginagawa nun ay dapat, ang pangunahin nilang papel na dapat gampanan ay suportahan yung master licensee. Okay, all right. Ang nangyari po, Mamalu, hindi ganun Oo nga. Ang nangyari, may master licensee ka na kung ilan, sa ilalim niya, 10 ang service provider na pinagkaloob ng PAGCOR noong nakaraang administrasyon. Okay. At dito sa 10 ito, na hindi dapat
tumanggap ng anumang uri ng taya. Alam niyo nangyari, sila po ang tumatanggap ng taya at Mm. ang masakit doon, kahit piso po hindi nagbabayad ng buwis sa PAGCOR. Okay. Sa Senado, tinawag ni Senator Risa Ontiveros na corporate bail. Ano po, yung layering na nangyayari. So, sinabi ninyo may master licensee, mukhang may sub-licensee itong mga service providers at tila yun yung walang malinaw na estado na legal. Pero Tama po kayo dyan. paano ho nangyari yun na hindi sila nasa wata? Kasi mukhang yun yung naging problema natin ngayon. Hindi lang corporate bail, parang blanket. Ano po? Alam Napakadaming mo, Ma'am Malu, hindi ko na po pwedeng pag-usapan pa yung mga pagkukulang o mga nagawa ng nakarang administrasyon. Kaya nga dito, sa sinabi ko sa inyo, sa kung makipagpatuloy ko lang yung aking pagpapaliwanag, Mhm. inalis na po namin yung mga service provider na yan. Talagang minamando namin kasama sa guidelines, kasama sa balangkas ng bagong mga IGL, hindi na pwedeng tumanggap ng kung anumang taya ang mga nasabing service providers. Okay. Ang pwede na lamang ay ang sumusunod. Una, Mhm. IT back office support. All right. Mhm. Number 2, customer service. All right. Tagasagot ng mga telepono nila. Pangatlo ay siya din po ay pwede nilang magamit bilang katulong nila sa pang-araw-araw na gawain. Mhm. Back office support. Mhm. Okay. So IT, back office support, at Mhm. yun na lang po. Mhm. Pagka customer service. Okay, pangatlo. Pag ikaw ay nahuli na una, kailangan ka sumulat sa PAGCOR para iyong ma-justify kung bakit kailangan bigyan ka namin ng SP. All right. Okay. Hindi po lahat ngayon. Para patunayan ko lang sa inyo na naging maayos yung balangkas. Hindi po lahat ngayon himingi ng lisensya na pagiging service provider. All right. Okay. So, that means hindi na maabuso. Pangalawa, hindi na rin po tayo pumapayag na umabot hanggang 10 ang Mhm. service provider ng isang master licensee. Ngayon po, 1:1. Kung aaprubahan ng PAGCOR yung iyong application for a service provider license, isa lang sa bawat master licensee ang pwede. Oho. Okay. Oho. So, sa madaling sabi, nung nakita nyo yan, Chairman, the 2022 itinalaga kayo sa PAGCOR. Ano po? Ngayon pumutok ang mga issue, human trafficking, torture, etc. At ang nangyari, parang tipong kailangan na magkaroon ng deluge of opposition sa Pogo. Kaya si Pangulong BBM ay nagdeklara na total ban. Ano ba yung nangyari in between 2022 at ngayon, Hulyo 2024? Wala ho bang steps na malinaw-linaw ang Ito, ang maliwanag, I assumed office late August 2022. correct? Oho. Magtatapat ako sa iyo, Malu, at sa lahat ng nakikinig mo. Ang inakala ko noong umpisa kasi, revenue shaving lamang Ang Pogo. ang mga ginagawa to. Meaning, they were not remitting the proper license fees to PAGCOR. Kasi ang una ko nakita, ma'am, mapakababa ng koleksyon. Correct. Mm. So, sabi ko, dito ito sa revenue shaving. Nagbabawas ito ng revenue 2 times 2%, malaking namemenos nito. Kaagad. Kasi yung palang nakikita ko bagong pasok tayo Opo. Kaagad ang una kong ginawa, minandohan ko lahat po ng operators na magbayad ng additional 20%. Okay. Abay, hindi nagdalawang isip lahat nagsipagbayad ng additional 20%. So, ako naman, magtatapat, further ng pagtatapat sa'yo, tuwan-tuwa naman ako, naiakit ko dahan-dahan ang income. Abay, nung dumating na yung tapos pagdating ng 2024, Mamalu, hiningan ko ulit ng additional 20%, bayad ulit sila. Okay. Oho. O ang sabi ko sa sarili ko, ang gandang lalaki ko.
Dahil nasisingil ko na yung tama. Hanggang sa pumutok nung Mayo 5, 2024. Mhm. Yung issue na merong tinanggap tayong isang SOS message galing sa isang foreign national Mhm. na nag-intervene ang isang embassy ng isang bansa na malapit in our region. Mhm. Humihingi ng saklolo dahil sa sila raw ay punepuwersa na ng kanilang mga employer. Alright. Na una, gumawa ng masama. Mhm. Pangalawa, hinawakan na ang kanilang mga passport at hindi na sila pinapaalis ng compound. Alright, okay. Ito po bang nag-SOS na 'to, galing sa embassy ng China? Hindi po, isa po siyang Indonesian national. Okay, Indonesia Kaya na. po ang ambassador ng Indonesia ay nakipag-ugnayan sa PAOK, TF, tsaka kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Alright, okay. Ngayon bago ho yun, meron ng hearing din sa Senado. Kasi nagkaroon na ng mga inquiry tungkol doon sa citizenship at saka yung compound sa Bamban Tarlac. Pagkatapos po nun ay doon naman sa Pampanga. Ano ho yung nangyari sa loob ng PAGCOR? Meron ho ba kayong parallel inquiry na nilunsad? Kasi ang sabi nila, mukhang hindi lang tong dalawang lugar na to ang may problema. Mukhang marami sa Metro Manila. Marami Alam sa mo, Ma'am Lou, unahin natin. Puntahan natin muna yung nangyaring sinabi sa may nag-SOS. So, okay. yun ngayon ang naging dahilan kung bakit nung makita ko ng criminal activities na pala to eh. Mhm. May nakikita na tayong mga senyales na may torture, may Mm. ongoing human trafficking problems. Mhm. Doon po ngayon, binago at dineklarang probationary ang lahat. Alright. May So 20. this was in June or July, middle of last year. Okay. May Kaya 30. nga po, kinansel ako agad ang lisensya ng mga hindi na nararapat. At ang totoo, ma'am, meron siguro sa 200, almost 300 na yun, meron ng mahigit 130 or 150 hindi na nag-apply. Alam nilang hindi na makalulusot sa mahigpit na Okay. pag-i-implement ng mga bagong balangkas ng mga bagong lisensyang ipagkakalob natin. Kaya ang naging resulta, 46 ang natira. Okay. Chairman. Ngayon, tinatanong mo, dadagdag ko na lang. Sabi mo Mm. yung Banban, yung PORA, ang totoo, ma'am, wala na po sa jurisdiction namin yan. Wala na po silang mga lisensya ng renegade. Okay. At Alright. kung sa karagdagan mong komento na maraming nakakalat pa dyan, isipin na lang natin ganito kasimple. Mhm. 278 nag-umpisa yan. Alright. Ngayon ay 40. Simple math na lang, 50 na lang ang gawin natin. O, di may 250 na nakatago yan kung saan-saan. Na walang lisensya. Wala po, illegal po lahat ng kanilang operation. Okay. Okay. Kaya po, yan tuloy-tuloy na nandyan yan sa mga kapaligiran natin. Alright. So Chairman, yan yung pangamba ng ilan. Pagka sinabi ninyong wala ng lisensya, dineclare nyong illegal, ano yung next step? Meron ba kayong hinihinging tulong sa pulisya o sa NBI na ipadlock at kunin lahat ng mga dapat kunin, dokumento, gamit, isalba yung mga tao, Pilipino man o dayuhan, dito sa mga lugar na 250 ninyong sinasabi na illegal? Alam mo, Mama Lu, we have been coordinating at ang pinaka-lead agency yan, ang ahensyang namumuno ngayon, dalawa yan. Ang Department of Interior and Local Government dahil silang nakakasakop sa kapulisan. Correct? Correct. At ang PAOK-TF Correct. na pinamumunuan ni Yusek Gilbert Cruz. Correct. Yan po ay talagang ang head niyan ay si Executive Secretary Bersamin. Sa operations, si Yusek Gilbert Cruz. Ngayon, kami po we have been closely coordinating with them. We're giving the information as to sino nga ba yung wala ng lisensya.
Mhm. Updated po yan. Buong kapulisan, updated na. Pero ang problema po, kulang talaga ang otoridad. Tulad ng PAOK, wala pa pong 10 sila ron. Correct. Mhm. Papaano naman silang magkakaroon ng pagkakataon na imikot sa buong Pilipinas at magkaroon ng pagmo-monitor o intelihensya? Okay, alright. So sa madaling sabi, Chairman, kahit po sabihin nating may total ban, wala na kayong lisensyang ibibigay, iwi-withdraw na lahat ng lisensya, pero meron pang 250 na walang lisensya na posibleng nag-ooperate underground. So ibig sabihin, hindi lang ho ito problema ng PAGCOR. Problema ito ng parang public order, problema ito ng iba pang opisina, katulad ng kasama na yung mga local officials natin, yung Yes. immigration, at kung ano-ano pa hong grupo, no, yung DILG. So, paano ho yun? Hindi pala sapat na may ban ng POGO. Meron ho bang planong kumpleto? Alam mo, Ma'am Malu, yan ang aking pinangangambahan. Dahil ang paniwala ko, ma-execute man namin sa PAGCOR, kasama ang DOLE, kasama ang iba't ibang departamento o ahensya ng gobyerno, masunod man namin ang kautusan ng Pangulo na totally ban all the POGOs around the country. Malaki pong problema natin at ang magiging malaking hamon talaga sa local government units, sa otoridad, police authorities, sa ating pamahalaan kung paano matutugis itong mga nasabing sinara nating mga POGOs na ito. Yan ang magiging malaking hamon. Dahil sa paniwala ko po at paniwala rin ng marami, hindi na po babalik sa bansang pinanggagalingan nila yung mga yan. Lalong-lalo na doon sa isang bansa na alam natin na totally pinagbabawal ang pagsusugal. At kung ikaw ay makita o mahuling nagsusugal man lang, whether kahapon, ngayon o bukas, ang natitiyak ko, diretso ka sa kulungan doon. At mahuhusgahan ka doon. Bakit babalik pa sila doon? Makikipagsapalaran na dito yung mga yan. Now, Chairman, let's talk numbers. Ano po? Ang sabi nila may 41,000, yun din yung sinabi niyo, 40,000 Filipino employees dito sa mga POGO establishments na to. Pero meron ding kawangis na mga about 20 plus thousand na mga dayuhan. Ano po yung mangyayari sa kanila? Sabi ninyo, baka hindi na nga sila babalik. Pero nagkaroon ho ba ng paglilinaw dito sa immigration? Ano yung status ng itong mga dayuhan? Tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, Ma'am Malu, nag-umpisa na kami mag-usap ng DOLE sa kanina tanghali. At sa mga susunod na araw ay merong magiging pulong ang PAGCOR kasama ng iba't ibang ahensya o departamento ng gobyerno. Bureau of Immigration, yung pong DOLE ulit, yung pong Philippine National Police, grupo po ni Secretary Benner Abalos, yung DILG. Ang totoo, inumpisa na namin mga 3 weeks ago, Ma'am Malu. Pinatatawag na po ni Secretary Benner Abalos. This is before the announcement of the President. Correct. Sa SONA, yung pong lahat ng government officials ng Region 3, Region 1, 2, and 3, at saka Region 4, at saka Metro Manila local government officials. Hindi hiling po ni Secretary Abalos at ng lahat ng mga government agencies na kasama na rin po ang PAGCOR doon. Kami po ay nakikiusap sa lahat ng mga LGU. Sapagkat sila ang nasa ground, pinakikiusapan namin sila maging aktibo. Nang sa ganun, sila na ang magturo sa amin nasan talaga itong mga ito. So hopefully, katulong ng kapulisan, katulong ng PAGCOR, katulong ng DOJ, ang mamamayan Pilipino. Kasama ang local government units, sila na po ang magmamatsyag diyan. Pagdating ng Enero, mararamdaman na nila kung sino-sino ba nag-ooperate pa illegally. Pero Chairman, ang magiging nating problema at kung yung mga
local officials man yan, o kaya mga lawmakers, o iba pang personahe, padrino o protection ng mga pogos na yan. Hindi ho ba yun nasasama sa equation na baka naman may mga political backer ang mga pogos na yan, lalo na yung illegal? Alam nyo, ayoko namang pag-usapan yan dahil baka sabihin naman nila ituro ko kung sino yan o kung ano man. Wala naman akong sapat na ebidensya. Pero doon naman, Ma'am Malu, sa mahigpit na instruction ng Pangulo, a presidential directive made during the State of the Nation address. And if you will notice, it was the most applauded. Correct. Pandemonium broke loose in the halls of Congress. Abay, kung ako man, halimbawa, merong pinapadrino, baka ako naman matatakot na ngayon. Dahil nakita ko na katanggap-tanggap ang tagubilin at utos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maski ako, kung ako sila, Ma'am Malu, maski ako, aatras muna ako na mismo magsasabing, hindi na muna ako magpapadrino sa inyo. Mabigat na itong utos na ito. Alright. Yun lang sa personal kong opinion. Sabi ko nga, wala naman akong ebidensya. Ikaw at ako'y wala namang ebidensya. Na tayo ay alam natin ang nagaganap. Paring nadidinig natin. Pero kung ano talaga yung tunay nagaganap, hindi naman natin alam talaga. Alright. Pero ang nakikita ko lang, Ma'am Malu, ang lakas nung utos Ang lakas ng dating. Correct. Pero yung utos na yon dumating matapos yung iba-iba yung sinasangguni o ina-advise ng mga ahensya. Ang Department of Finance, ang Department of Foreign Affairs, sabi okay sila na tanggalin na lahat ng mga pogo na yan kasi yung social cost greater than yung economic benefit o yung taxes. Kayo po parang medyo nasa medyo gitna ng konti, ano po? Kasi mukhang malaking revenue loss para sa PAGCOR. So sa totoo lang, ang Pangulo nagresponde lang sa public clamor. Hindi naman to talaga patakaran agad-agad na naging malinaw. Kayo ho ba nag-advise sa kanya bago yung SONA na... Ma'am Malu, nagkausap kami. Ibinigay ko ang aking mga opinion. At siya ang Pangulo. Siya ang gagawa ng final na desisyon. At ang sabi ko naman sa kanya, sinabi ko din ito sa Kongreso, sinabi ko din ito sa harap ng mga senador. Kung ano ang magiging final na desisyon ng Pangulo, ako ay susuporta dito. Alright. So, naibigay ko ang aking mga opinion. Pinakita ko sa kanya kung ano ang mawawalang revenues sa PAGCOR, sa BIR. At pinadama ko din sa kanya na hindi lang yung 40,000 halos ng mga Pilipino na manggagawa maapekto, kundi there are so many ancillary businesses or support services. Correct. Nandyan ang mga security guard, nandyan ang mga mensahero, nandyan ang mga kasambahay, nandyan ang mga driver, transport division, nandyan ang mga restaurants, nandyan ang mga retail stores. So, pero sa huli, maliwanag sa isipan ko ang naging desisyon ng Pangulo ay base hindi sa numero lang ng kikitain, kung hindi sa imahe pangkabuuan ng ating bansa. Alright. So kung 40,000 po yung directly employed sa mga establishments na ito at sinabi nyo kanina yung mga indirectly servicing or parang earning from all sorts of assistance or services, mga ilang libuhong Pilipino talaga ang sa tingin niyo yung maaapektuhan, directly o indirectly? Directly and indirectly, nakita namin ni Secretary Benny kanina siguro mahigit 100,000 hanggang 150,000. Linagay na lang natin sa konserbatibong 3 to 4 members in a family. Dahil ilan naman dyan, alam mo, may mga pamilya rin, iba naman binata, iba dalaga. Pero ibalasak mo na lang sa tatlo, di mahigit 100,000 mamamayan ng tatamaan yan. Indirectly at directly. Ang sabi ho ng Solgen at ng iba, parang tila kailangan ng executive order
o isang legal issuance para maipatupad yung total ban sa Pogo. Kasi kung hindi, parang ano naman yun, binigyan nyo na lisensya, ngayon babawiin bigla. Hindi ho ba Tama parang ka diyan. practice Ah, yun? ah, Tama ka diyan, Mamalu. Nagkaroon ako ng pagkakataon na magkaroon ng maiksing pakikipag-ugnayan kay Solicitor General Maynard Guevara Correct. sa hearing sa Senado. Ah, yun ang kanyang opinyon. At Mm. sabi niya mabuti na yung pati ikaw hindi magkaproblema later on. Dahil nga sabi mo nga kanina ang mga legal may konting hinanakit, Correct. konting tampo na sila naman naghahanap buhay ng maayos, nakasama sila sa isang presidential directive Correct. dahilan sa mga criminal activities. So, ako naman hindi abogado at naniniwala ako na kasama yan sa ating mga pag-uusapan sa mga darating na linggo para nang sa ganun maisakatuparan natin ng maayos ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay. So sa madaling sabi, kung isasaayos nyo mula ngayon, Agosto hanggang Disyembre, ano po, 5 buwan, yung pagsasaayos siguro nung parang revocation ng mga licenses. Pero yung peace and order situation dun sa mga illegal na pogo, mukhang kailangan pa ng hiwalay o parallel na plano. Totoo po yun. Hindi po sa akin pong pagkakaalam, and I want to share this with you, ma'am. Hindi po titigil ang PAO, hindi titigil ang PNP Mm. sa pangunguna ni Secretary Benher Abalos sa pagtugis dito sa mga illegal na mga pogos na ito. Ang katotohanan, meron na silang mga nakikitang dapat bisitahin at dapat salakayin na rin. So, tama ka, habang inaayos namin itong tinatawag na exit plan, Mhm. we unwind on a parallel basis, the police authorities are going to pursue all those illegal operators as of today. Okay. Yun ho ba'y realistic, Chairman? Sa totoo lang, kasi hindi natin alam until, of course, magkabistaduhan na may mga local officials na involved, kung nasaan yung mga illegal na pogo na yon. Kasi yung iba, pagka ho sa listahan ng mga PAGCOR supervised establishments, marami-rami rin yung inyong trabaho. At ang inyong tinututukan ay gaming operations. Pero yung police operations na yon, kahit sa inyo galing yung datos na illegal yan, ang hirap naman mabisto lahat. Talagang Tama, tama po kayo dyan. Kaya sinabi ko naman kanina nung nag-umpisa tayo magkwentuhan, malaking hamon ito. correct. Mhm. Sa kapulisan, sa law enforcement authorities, isang malaking hamon ito. Mhm. Pero sabi ko nga, kung malaking hamon sa kanila yon, malaki rin ang hamon sa PAGCOR at sa akin Correct. para maipatupad ang kautusan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay. Now, let's talk about the money involved. Ano po? Sa totoo lang, sa inyong report at saka sa report ng Department of Finance, bilyong piso ang naire-remit na taxes ng mga pogos. Yun ay kung talagang lahat yung magre-remit. Ano po? At yun ay parang 3 times more than the taxes that PAGCOR had remitted to BIR noong 2022 yata yung data nyo, na parang 9 billion, 9 billion yung nanggaling sa mga pogo. Hindi ba kayo iiyak na parang medyo magkakaroon ng reduction ang inyong Ah, operation? ganito, no? Noong pandemya, bumagsak ang income ng PAGCOR na nagmumula sa mga nasabing 298 companies na to. Sa parang kung di ako nagkakamali, mga 2.2 billion. All Uh, right. of course, sabi nila may pandemya. Pero nung ako naman yung nag-assume na nung 2022, naka-recover na at halos 3 billion ang nakolekta ng 2022. At noong 2023, naka 5.3 billion na tayo. Wow, okay. Sa taong ito, wag lang magbabago. Total naman hanggang end of the year pa ang utos ng Pangulo na i-wind up.
kung pagpapalarin tayo, 6.5 to 7 billion pesos. Ang Ang PAGCOR, makikita, PAGCOR share only. alright. Ngayon, ano mapupunta naman sa BIR? Ang BIR halos 2.5 times. Okay. So kung makakakuha kami ng 6 to 7 billion, ang BIR makakakolekta ng, sabihin na natin, mga 15 billion. Alright, okay. Regular po ang pakikipag-ugnayan ngayon ng PAGCOR sa BIR sa pamumuno ni Commissioner Jun Lumagi. Kaya nagmamatch po yung aming chinecheck niya, magkano bang nakolekta mo ngayong quarter? O di ano. Kaya maganda po ang pakikipag-ugnayan. Ngayon lang po na nangyari, maganda ang pakikipag-ugnayan ng PAGCOR at ang BIR. So kung hanggang Disyembre ang operation nitong mga POGO, yung 43, ibig sabihin, konti pang remit na payment, ano po, ng taxes. Oo. Next year kayo talagang medyo baka dadaus-dos ng konti. Magkano yung estimate ninyong mawawala sa PAGCOR? Sa PAGCOR po, for 2025, kung ang projection ko ikikita ng 6.5 to 7 billion, mawawala po sa atin mga 6.5 to 7 billion. Sa ibang ahensya po ng gobyerno, kausap po si Secretary Lagresma, 100 milyon din ang mawawala sa kanya dahil sa mga employment fees. And natitiyak ko sa iyo, sa Bureau of Immigration, 100 milyon din yun. Correct. Pero sa PAGCOR, kung tatanungin mo, ako ba'y nag-aalala dahil babagsak ang income? Ganito kaaga pa lang, sasabihin ko na sa iyo, babawiin ko yung mawawalang income sa akin sa iba namang mga hanap buhay. Paano po? Isabong? Ganun ba? Hindi ganito. Okay. Balitaan mo lang. Kamakailan lang, kabubukas lang ng isang integrated resort sa Quezon City. Okay. All right. Ayoko nang banggitin ang pangalan. Baka sabihin alam naman ang lahat. Okay. Pangalawa po, sa susunod pong taon, 2025, inaasahan ko pong meron na rin tayong bagong integrated resort na pangkasalukuyan na rin nasa finishing stages na dito po sa Entertainment City. All right. Okay. Sa 2020, starting this year, 2024, up to 2028, as I step down sa PAGCOR, halos taon-taon po may bagong integrated resort tayo. Alright. Hindi lang po dito sa Metro Manila, magkakaroon po ng bago sa Clark, magkakaroon po ng bago sa Cebu. Alright. Para malinaw lang ang integrated resort parang combined, mixed use. Hotel. Kumbaga parang township na yan. May casino, mayroong lugar na dedicated sa mga restaurants. Hindi isa o dalawa, kundi numerous restaurants. And then may hotel and resort facilities. Alright. Okay. Ngayon, Chairman, ang AMLC ay naglista ng mga PAGCOR operated o supervised na mga gaming establishments. Liban dun sa mga POGO na sabi ninyong 43, yung malamang isasara by December, ilan yung matitira at ano-anong mga operations ito? Integrated resorts at ano pa? Number one, integrated resorts. Sabihin na natin, wala na po yung POGO. Totally resort at wala na. Nandiyan po integrated resorts. Correct. Nandiyan po ang 41 operated casinos ng PAGCOR. All right. Okay. Okay, nakikita natin yan. Yung brand po niya very, very known brand na yon. Casino Filipino. Correct. Pangatlo po, nandiyan po ang Rising Star, yung tinatawag nilang electronic gaming or yung e-casinos. So, dyan po sa tatlong yan na po ang magiging core business ng PAGCOR. Okay. At paniwala ko, kung yung mga projection natin, walang madidelay sa construction, yung 7 billion na mawawala sa atin sa PAGCOR, matatakban ito ng mga bagong mga magbubukas na yan. Alright. Kaya, Chairman, hindi ko alam kung paano nyo sisilipin ito, no? Parang people have two minds about the work that you do, yung gaming, gambling, casino operations. Kasi para naman sa mabuting bagay na dadala, yung inyong revenues sa sa edukasyon, kalusugan, etc. Pero ano sa tingin niyo? Do we see a day na hindi na kailangan itong gaming, casinos at ibang operations para suportahan, sustentuhan yung mga public good
like education and health? You know, if you will look at it, ang unang isa-isang dahilan kung bakit itinatag ang PAGCOR ay una, to regulate gambling or gaming. Correct. And in so doing, we're able to generate revenue. Mhm. Ang nakikita ko, Ma'am Malu, pag hininto natin ang buhay or life ng PAGCOR one day, the proliferation of illegal gambling will continue. Mhm. And the sad part, it is not being regulated. And even worse, we're not generating any revenue from it. Okay. Mhm. Very clear. I've been here almost 2 years. Mhm. I can see that the zest of Filipino for gaming or gambling is there. Mhm. Mhm. So, ihinto mo man po ito, nakatitiyak po na magpapatuloy po ito. All You right. mentioned earlier Isabong. Mhm. Ma'am, Isabong It's not. was the operations of Isabong. It was suspended in early May 2022. But between me and you and everybody who's listening to us today, Meron pa rin. Isabong ayan, nandinig ko na sa'yo, meron pa rin at patuloy pa rin. Correct. Ma'am Malu, PAGCOR generated a little over 6 billion pesos in year 2021 to September 2022. From Isabong. From Isabong alone. All right. Today, PAGCOR is not receiving a single centavo. Okay. So sino kumikita ngayon? Yung nagpapalaro po. Chairman, sabi nila may dalawang mundo ang mga gamblers. Ano po? Yung mga mahihirap na sakla at saka sabong at saka kung ano-anong class 2 at kung ano-ano pang mga operations na sa mga bahay-bahay umiikot yung mga kolektor, ano po, yung mga booker. At yung mga mayayaman, yung inyong sinasabing integrated resorts, casinos, etc. So parang merong, tama kayo, siguro merong inclination ang mga Pinoy for pay dirt. Mga big money, big time, all at once. Pero parang magkaibang mundo. Mga mahihirap, sakla, loto, etc. At kayo, yung casino at integrated resorts. Ano tingin nyo doon? Alam nyo, it is basically a combination. Mhm. That just goes to show you one thing, Mama. Whether rich or poor, whether they're part of Class A and Class B, even the C, D, and E are all, majority of them, gamble. Mhm. Mhm. So, ang sinasabi ko nga, I would rather regulate it properly Correct. than just leave it with the government not gaining a single centavo. Alam mo, Ma'am Malu, let's talk of the good side. PAGCOR gives back 70% more or less of its gross revenue To the to government. the government nation building. Mhm. Infrastructure. Infrastructure. We give 50% straight to the national treasury every month. Mhm. And then we have the Philippine Sports Commission. 5% of our income goes to the Philippine Sports Commission. We support the Dangerous Drugs Board. Mhm. We are part of the Universal Healthcare Act. Mhm. Yung pong PhilHealth, kaya tumaas po rin ang naging mga benepisyo ng ating mga kababayan. Nakasuporta po doon ang PAGCOR. Pero babawiin daw ano po, yung 89 billion, pinaparemit back. Alam mo, Ma'am Malu, internal na po yun. Hindi ko na po masasagot yun. Pero ang sinasabi ko lang po, the good side is really, we help out the President in his social projects. Correct. PAGCOR is rolling out starting in September, and you will hear this, and I think this is the first opportunity for me to announce. We will be rolling out our PAGCOR-initiated infrastructure projects. We will be giving away school buildings, Mhm.
socio-civic centers, Mhm. e-learning centers, and Mhm. wellness centers. Ikakalot po namin yan sa buong Pilipinas at hindi lang concentrated kung saan. And my goal is to hopefully reach the farthest of the farthest para naman madama ng ating mga kababayan na meron isang organisasyon, isang korporasyon, pag-aari ng gobyerno na nakakarating ang biyaya sa mga nasa sa malalayong lugar ng ating bansa. Okay. That is a very good goal, ano po? Pero parang on the other hand, parang tipong redundancy. Yan ang mga trabaho na dapat ginagampanan ng mga departamento at ng ahensya ng gobyerno. So parang tipong you already have sa General Appropriations Act, sa National Expenditure Program, mga pondo para dyan sa mga serbisyo at establishments na inyong binanggit. Ba't ho magkakaroon ng parang sariling tunguhin? Alam mo, Mamalu, let's talk of classrooms. Mhm. Magsimula na ako'y pinanganak, hanggang ngayon, problema pa rin dito sa atin eh. Correct. Kulang classroom, di ba? Masama ba namang ang PAGCOR tumulong na madagdagan ng mga classroom? Mhm. Pangalawa, halimbawa, itong project ng PAGCOR na e-learning centers. Alam mo naman siguro na e-learning is the in thing today. Correct. You know, we will now go to the different municipalities and provinces. We will look for areas where napakalaki ng mga central school, mga iba't ibang, nakita mo naman ng mga building sa mga probinsya ng mga eskwelahan. Maglalagay kami sa gitna ron ng isang building na magiging e-library. Mhm. Na may So gadget. yan, na merong 24 workstations, ha? Right. Nandiyan na yung workstations na nandyan. O can you imagine? Kung may internet po. With broadband internet. Kung Aha. ang PAGCOR will pay for it for 1 year or I think even 2 years, maybe 1 year. Mhm. And the students, public school students, can use it either as an e-library or an IT learning classroom. Mhm. So Maganda. provided po, Mamalu, kompleto po yun. Merong mga computer, lahat po yun nandun na. Papasok na lang po yung mga kabataan natin. Alright. Maayos po 'yan kung talagang parang tipong equitably, fairly, judiciously ano po, malalagay yung inyong proyekto sa tamang lugar kung saan kailangan talaga. Kaso ho mag-eeleksyon sa Mayo. Hindi kaya naman yung mga politiko na tatakbo arborin yung inyong proyekto? Doon na po siguro na yun natin naman pakikita kung paano namamahala si Chairman Altenco sa pangkasalukuyan. Sabi ko, kung meron man akong hangad dito at siguro isa ka sa magmo-monitor sa akin, natitiyak ko yun. Kilala naman kitang mag-research. Subukan ko at gagawin kong lahat na makarating ako sa mga lugar na kailangan ang mga silid-aralan, kailangan ng socio-civic center, kailangan ng mga e-libraries or e-learning centers, at kailangan ng wellness center. At kung gusto mo, mag-uulat ako sa'yo para makita mo naman kung saan umabot yung mga proyekto. Okay, talagang atenista kayo ano ho? Man for others. Men who matter kayo no nung Ay, 2020. salamat. Hopefully, sabi ko nga sa kanila, nung talumpati ko doon sa acceptance speech ko kung meron man malaking hamon sa akin ang panahon ngayon maipatupad ko dapat yung closure ng lahat ng POGOs by the end of the year. Kung hindi, baka hindi na ako men who matters, man who does not matter anymore. Paano ho ngayon yung parang apila ng mga legal na pogo? Kasi some of them might opt to go to court and delay your process of closing down or winding down. Some of them might actually really challenge you elsewhere. Ano po? Hindi lang sa Pangulo, kundi sa mga local government units na nagbigay ng kanilang business permits. Ano ho yung mga hakbang na gagawin ninyo para siguradong bago magpasko, magsara ang taon, sarado na rin itong mga pogo? Ayoko pong pangunahan sila. At ako ayoko rin isipin na yun ang mahakbang na kanilang gagawin. Pero sa mga susunod na linggo,
mas liliwanag sa panig po namin ng mga magpapatupad kung ano talaga ang mga dapat naming gawin. And Alright. one of the things that we're looking at is, do we need a law? Correct. Do we need an executive order? Correct. That much we're looking at this early. And maybe I was telling the Senate, maybe hopefully by the end of August, we have a clearer understanding and a clearer picture of what path we will take to be able to achieve the said order of President Bongbong Marcos Jr. Ang mangyayari po sa totoo lang ay parang foreclosure, ano po? Kumbaga ipapadlock ninyo, pero meron ho bang economic relief o claim sa parang pwedeng bayad, moving out, at saka reparation, yung mga kumpanyang ito na legal? Ma'am Malu, ayoko pong mangunahan. Sabi ko nga, magpupulong kami ng mga kasama ko sa gobyerno at pag-aaralan namin yan. At siguro pangunahin, at bukod doon sa mga kumpanyang yun, ang pangunahin, ano bang maitutulong natin sa mga manggagawang madi-displace. Correct. So, Dole, I do not want to preempt the announcement of Dole, but I was very happy with the meeting with Secretary Lequesma over lunch, and maganda po yung plano nila for those who will be displaced. And all he was asking is that I have a point person coming from PAGCOR and a point person coming from Dole, so that basic we can reconcile the numbers as to exactly how many, because I say more or less this much. So with the first step, we will be able to establish how many will be affected and what the options will be for them. So I do not want to preempt, but I'm telling you, pinag-aaralan na po yung aspeto na yun. Okay. May listahan po tayo ng mga employed na yon directly. Yes. In fact, Secretary Lequesma was very happy that we have the names. Hopefully, wag lang fake yung passport na pinakita sa amin. But we have the names and the current position. Para sa job, sabi ni Secretary Lequesma at saka ni NCR Director Bambic, oh my God, that is valuable information for what they call as their matching work or work matching. Makikita nila ngayon, si Juan de la Cruz, ano ba ang specialty niya? Magaling siya mag-encode. O sige, magaling siya mag-encode. Baka pwede siya doon sa BPO sa Taguig. Okay. Si translator. Si Maria de Leon, translator. I-recommenda natin siya doon sa naghahanap ng mga translator. So, magkakaroon po ng matching. Hindi na nga lab matching yung ginagawa nilang kalokohan. Kung hindi work matching. So, work skills matching. Yeah, skills matching. And Secretary Lequesma was very happy that we have a list. And the list, we will update it as of July 31st. And that will be the basis of what programs we will offer to these workers who will be displaced. Ito po'y mga Pilipino at mga dayuhan yung nasa listahan at tutulungan? Ang pinag-uusapan po muna natin dito yung mga Pilipino. Dahil yung mga dayuhan pag na-cancel na yung work visa nila, unless they can get another job, di ba? Wala na silang working visa, they have to go home. Alright. Ngayon kung lagpas ho 1 taon o 6 na buwan na employed itong mga Pilipino na to, may separation pay po ba na magkikick in? Isa po yun sa pinag-aaralan ngayon ng Department of Labor and Employment. Chairman Tenco, sa totoo lang, sabi ninyo napakalaking challenge itong trabaho to. Hindi lang simple yung 43 na legal, kundi yung parang gagawin dun sa mga illegal na 250 plus. So pagdating mo ng Disyembre, ano yung nakikita ninyong larawan o sitwasyon? Magkakaroon ba tayo ng masayang Pasko at malungkot na Pasko para sa mga Pogo? Para sa mga operators na legal, hindi na kailangan pa mag-intay ng Pasko. Ngayon pa lang nalulungkot na sila. Ang feedback na akin nakukuha ay talagang hindi nila matanggap na sila nag-abuhay na maayos.
marami rito overseas ang investors. Pero tinamaan sila ng ganitong direktiba dahilan lamang sa mga kalokohan or criminal activities na nila. Kaya ngayon pa lang nalulungkot na sila, hindi na. Pero ang tingin ko naman, kung magkakatulong-tulong at magkakaisa lahat ng ahensya ng gobyerno, magiging masaya naman ang Pasko ng bawat Pilipino dahil totally maipatutupad na natin yung direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay. Wala ho bang third way? Halimbawa, the state takes over the legal POGO operations. Kayo. Sa akin pong palagay, mahirap po yun. Because government, I have a very simple principle in life. Government should not be involved in any form of business. That is not the expertise of government. So, mahirap pa po yun. Kung akong tatanungin ninyo. Pero hindi ba yun ang trabaho ng PAGCOR? Regulator kayo, at the same time you collect all the fees due. Yes, but for PAGCOR to operate this or internet gaming licenses, I don't think we are capable of doing so. I have to be very blunt and be honest about it. Would another path be taken, like parang merong parang subsidiary or consolidation nitong mga POGO na to, and therefore merong parang operator na overall in charge? Honestly, it has not crossed my mind. That has not been part of any of the discussions I have made with other government departments or agencies. I honestly believe that is not an option. Okay. Na parang merong franchisee. Ngayon, isang maikling tanong lang ho. Yung sinasabi ni dating Secretary Harry Roque na siya ay nag-apila lang on behalf of a service provider for Lucky Star. Ano ba talaga yung totoo doon? Siya ba'y abogado, hindi abogado? Kasi nalito sa Senate hearing. Alam mo, Ma'am Manu, yung kwento ko naman hindi magbabago. Dahil sa ako mismo ang saksi sa lahat ng naganap, kasama ang head ng Overseas Gaming Licensing Department ng PAGCOR, Attorney Jessa Fernandez. So, dalawa kaming ikinikwento lamang ang lahat ng tunay na naganap. Si Secretary Roque ay hiningi ng appointment sa aking tanggapan. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makita siya noong ika-26 ng Hulyo 2023. At nang siya nagpunta sa aking tanggapan, kasama niya ang isang babaeng nagngangalang Cassandra Lee Ong. Cassie. Dinulog nila ang problema ni Cassie at ang problemang iyon ay ang hindi pagbabayad ng buwis sa PAGCOR ng kanilang authorized representative. Siya ay nagngangalang Mr. Dennis Conana. Okay? So, tumanggap si Ma'am Cassie, si Binibining Cassie, ng sulat mula sa OGLD, Department ng PAGCOR, na nagsasabing kung hindi nila itatama yung arrears nila, ay una, ang lisensya nila ay makakansela, at pangalawa, wala na silang karapatang mabigyan pa ng lisensya ng PAGCOR. Okay. So, sabi ni Cassandra noon, Chairman, habang tayo nagpupulong, meron nang nagbabayad ng partial payment. Okay. At ang hinihiling namin ngayon, yung balance sana is pay overtime. Okay. Sabi ko sa kanya, alam mo, patak-patak. Patak-patak. Kumbaga sa SM, 4 gives. Diba? Ganon. So sabi ko, Ma'am, kung ikaw ay naghahangad na mag-reapply dahil probationary status ang iyong lisensya, siguraduhin mong mabayaran ang kabuuan ng pagkakautang ninyo sa PAGCOR nang kayo ay mag-qualify as an applicant. Pag hindi mo nabayaran yan during the time that you're reapplying, wala nang pag-asang
ikaw ay mabibigyan pa ng lisensya. Hmm. So, nabayaran po niya yung halos 500,000 dolyares overtime. Okay? Ngayon, si Secretary Roque ay hindi ako pinilit, hindi naman niya ako sinabihan, "Oy, Chairman, bigyan mo naman ng ano." Hindi. Siya'y nakiusap. Ngayon, hindi ko naman kilala si Cassandra Leong. Lumalabas ngayon siya'y isang material person sa investigasyon ng Senado. Di ba? Lucky Star. Sa Lucky South 99. Lucky Star. Lucky South 99. So, ang sabi naman ni Secretary Roque, sinamahan lang niya si Cassie dahil si Cassie ay kliyente niya at gusto niyang tulungan. So, whether he is a personal lawyer, whether he is a lawyer of Lucky South 99, and a lawyer of the company that he was saying that Cassie owned, yung Whirlwind, hindi ko na po alam ang katotohanan. Nadinig naman natin siya. Nung nag-submit po si Lucky South 99 ng reapplication ng kanilang lisensya, okay, or yung renewal ng kanyang license, doon po sa attachment, nakalagay yung pangalan legal, may box, legal, nakalagay Harry Roque. Pero ginagalang ko si Secretary Roque, wala daw authority sa kanya. Siya ang paniwalaan natin. Pero yung kalakip ng renewal application ng Lucky South ay yung organizational chart. Correct. At doon nakalagay yung pangalan niya. Ngayon, kung hindi niya pinahintulutan yung paglalagay ng kanyang pangalan doon, siguro hindi na ako dapat ang sumagot doon. Alright. At ako naman, maniniwala sa kanya. Yun ang sabi niya. Diba? Oo. Pero hindi na kinorek yun nung sinumite, yung org chart. Wala pong connection. At ang totoo, Ma'am Malu, we did not approve the renewal. Okay. Not because of this PORAC thing, but because of internal findings by our security department. Related to? Meron pong nakita kaming parang mga gadgets na dapat ay wala ron. Nakita rin namin na ang kanilang mga direktor ay parang mga dami lamang. So, hindi na po namin renew. Kaya maliwanag po yun. Lucky South 99 does not have a valid PAGCOR license. Okay. At si Miss Cassie ay nasa Singapore na raw. Ay. Yun po ang sabi nung mga kapulisan kahapon. Siya daw ay may impormasyon ng law enforcement agencies natin na siya ay nasa Singapore. All right. Naku, marami ho kaming natutunan, Chairman Al, sa inyo pong paliwanag. At sana ibantayan natin kasi mukhang walang katapusan, itutuloy ang susunod na kabanata sa investigasyon nitong mga issue na to. I think meron po sila talagang patuloy na hearing dahil sa nakikita ko, meron silang mga nakikita rin na mga personalidad na mukhang nasa likod ng lahat ng mga illegal na criminal activities. Politiko ho ba yun kaya? Hindi ko po alam, pero nararamdaman ko lang meron silang nakikita at malapit ng tumbukin. All right. So corporate layering, corporate veil ang problema natin. Yung legal, baka masasara dahil kayo yung may tungkulin doon. Yung illegal, dapat matugis ng ating kapulisan. Yes, ma'am. Yan po ang malaking hamon sa kapulisan. At ang hamon naman sa akin, sa Department of Labor, sa Department of Justice, sa Department of Interior Local Government, sa PAPIP, ay maipatupad ang utos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na totally ban POGOs in the country today. Okay. At sa tingin niyo ay matutupad yon? Hindi tayo mabibigo at hindi mapapako ang pangako at kautusan ng Pangulo? Gagawin po natin ang lahat ng ating kakayahan at pag-aaralan at pag-iisipan natin na maipatupad itong kautusan na ito. Dahil sabi ko nga ang magbubunyi rito hindi lamang ako at ikaw, kundi ang sambayan ng Pilipino. All right. On that note, kami po'y nagpapasalamat at bibigay ng aming best regards at sana po magampanan ng husto
yung utos ng Pangulo. Chairman at CEO ng PAGCOR, Mr. Al Tenco. Maraming salamat. Salamat marami, Ma'am Malu. Salamat marami sa pagkakataon. At Alright. samahan mo na ng dasal yung nang sa ganun maging matagumpay kami sa Okay. utos na pagpunta.